Dominant Protector. Credit to the author. 3,931-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mabuti. Lalaki ka, pero kung bugbugin hanggang mamatay ang tandang baboy na ito, ikaw ang hihingi. Malamig na tumawa si Tony na para bang nagtagumpay ang kanyang pakana. Sa lahat ng bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, si Bella ang huling dumating. Gayunpaman, ang mga bagong alagad ay hindi nasisiyahan dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kababaihan ay may mga espesyal na pribilehiyo sa ganitong mga sitwasyon. Higit pa rito, si Bella ay isang kaakit-akit at makapangyarihang kagandahan. Nang makita nila ang espiritual na alagang hayop na lumilipad sa paligid ng Bella, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Maging ang mga lalaking katulad nila ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa unang tingin. Anong panaginip na butterfly? Nakabukok ang mga pakpak nito, ang katawan ng paru-paro na ito ay masasabing napakalaki. Ang katawan nito ay 3 metro ang haba, ang mga pakpak nito ay nakabuka ng 5 metro ang lapad, at ang nakasisilaw na mga pakpak nito ay may tuldok na kumikinang at nakikinang na asul na liwanag. Sa unang tingin, para itong magandang screen, nakakalasing na mga tao. Butterfly Queen, hayaan mo silang makita ang iyong alindog. Humalaklak si Bella at nagutos. Nang matapos siyang magsalita ay agad na lumipad sa ere ang higanteng paru-paro na tinawag niyang Reyna ng Paru-Paro. Sa isang bahagyang pag-apak ng mga pakpak nito, ang mga butik ng asul na liwanag ay nagwisik pababa. Ito ay panaginip at ilusyon, tulad ng isang diwata. Mag-ingat ka, may mali sa scale pollen. Paalala ni Terence sa mahinang boses at ang iba pa ay lumabas sa saklaw ng asul na ilaw. Gayunpaman, ang ibang rookies na naruroon ay hindi kasing alerto niya. Lahat sila ay nakalubog pa rin sa kagandahan ng Butterfly Queen at hindi na nila naalis ang kanilang mga sarili. Ilang saglit lang ay napagtanto ng pinakamalakas sa grupo, si Gavin, na may mali. Bigla niyang napagtanto na ang mga kamay at paa nito ay hindi na nakikinig sa kanya. Noong buwan na ang mga bagong disipulo ay abala sa pagpapaamo ng mga espiritual na alagang hayop, siya ay matagumpay na nakalusot at ngayon ay isang master ng gitnang yugto ng Foundation Building Realm. Ang kanyang antas ay higit sa lahat ng naruroon. Ang Butterfly Queen, si Bella, ay mukhang napakaganda at mapangarapan, ngunit siya ay nasa kalagitnaan lamang ng Sky Class. Sa pagkakaiba nila, imposibleng maapektuhan niya si Gavin. Gayunpaman, sa sandaling ito, talagang manhid ang mga paa ni Gavin. Kahit makagalaw pa siya, sobrang hirap at mabagal. Para sa iba pang mahihinang bagong dating, halos hindi na sila makagalaw. Si Randolph, si Hernan, at ang iba ay nagkatinginan habang sila ay nagpupumiglas ng walang kabuluhan. Pagkatapos ay tumingin sila kay Bella at sa Butterfly Queen na may bakas ng takot sa kanilang mga mata. Ang taong ito ay hindi dapat maliitin. Bella, ano ang sinusubukan mong gawin? Pakiramdam ni Gavin na walan siya ng mukha nang makitang niloko siya kasama ng mga bagong dating. Agad niyang sambat ng malungkot na mukha. Matapos tingnang mabuti ang gulat na ekspresyon ng mga bagong dating, tinakpan ni Bella ang kanyang bibig at tumawa. Huwag kang mag-alala, Senior Kuya Mold. Ito ay isang maliit na biro lamang. Sa loob ng 2 oras, ang pamamanhid na epekto ay automatikong maaalis ng walang anumang epekto. Makakatiyak ang lahat. Nang marinig ito, lahat ng mga baguhan ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, nag-aalalang sinabi ni Tony, kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa susunod na 2 oras? Ni hindi tayo makagalaw, kaya paano tayo makakalaban ng ating mga espiritual na alagang hayop? Matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Siya ay umaasa sa Black Back Rod Ape upang patayin ang lahat at tulungan siyang palakasin ang kanyang moral. Pero ngayon, paralisado na ito at hindi na makagalaw. Ano ang dapat ipagmalaki? Dahil sinasabi na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop at hindi para sa iyo na makipag-away ng personal, ano ang mahalaga kung hindi ka makagalaw? Tumingin si Bella sa kanya ng may sarkastikong tingin at itinuro ang paligid. Hindi mo ba nakita na ang iyong mga espiritual na alagang hayop ay tumakas na? Hindi sila apektado, kaya bakit hindi sila lumaban?
Si Tony ay natigilan at hindi nakapagsalita. Ang mga alagang hayop na ito, gaano man sila kalakas, lahat ay maagang nakadama ng panganib at umatras sa gilid tulad ni Terence at ng iba pa. Tanging ang kanilang mga masters lamang ang nakatayo doon na hanggang sino pa ba ang kanilang sisisihin kung bakit sila nataman ngayon. Kung ibang tao ang gumawa sa kanya ng ganito, binigyan sila ni Gavin ng magandang aral, bilang isang paraan upang maitatag ang kanyang autoridad para sa kanyang pagsulong sa posisyon ng ikatlong Pavilion Master. Gayunpaman, ang kabilang partido ay si Bella, isang mahusay na katulong na kailangan niyang asahan sa hinaharap. At saka, guest din siya ng kabilang party kaya pumikit na lang siya dito at magkunwaring magnanimous at mapagparaya. Dahil walang sinabi si Gavin, ang ibang mga baguhan ay hindi rin naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Bagamat walang utak si Tony, maliban sa paglalaway kay Bella, talagang natatakot siya sa kanya. Dahil dito, kahit dumating na ang judge, ang lahat ay may manhid pa rin sa mukha. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop sa kakaibang kapaligirang ito. Gaya ng nabanggit kanina, ang mga huling punto ng pagtatasa ng espiritong hayop na ito ay ang kabuuan ng dalawang bahagi. Ang isa ay ang mga punto ng ranggo ng espiritong hayop, at ang isa pa ay ang mga punto ng lakas ng espiritong hayop. Ang ranggo ng espiritong hayop ay malinaw sa isang sulyap at maaaring direktang may score. Tungkol naman sa lakas ng Spirit Beast, ito ay nilabanan sa pamamagitan ng isang round ng elimination battle, ganap na nakabatay sa sariling performance ng Spirit Pet. Bagaman ang gayong hanay ng mga patakaran ay tila patas at makatwiran sa unang tingin, mahigpit na pagsasalita, mayroon pa ring ilang mga pagkukulang. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng espiritual na alagang hayop ay uri ng labanan. Ang isang espiritual na alagang hayop tulad ng Skybolt na baboy ni Terence ay basura lamang sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban, ngunit ang kakaibang kakayahan nito sa pangangaso ng kayamanan ay nangangahulugan na ang halaga nito ay higit pa kaysa sa ordinaryong mga espiritual na alagang hayop ng labanan. Tulad ng Phantom Tiger ni Cheng Min, isa itong pag-iral na may madiskarteng halaga. Gayunpaman, ayon sa mga alituntunin ng mga labanan sa espiritual na alagang hayop, halos imposible para sa gayong estratehikong espiritual na alagang hayop na makakuha ng mataas na marka. Ito ay talagang isang napaka-mapanlinlang na bagay. Gayunpaman, dahil ang mga nakatataas ay nagbigay na ng ganoong tuntunin, kahit na ito ay hindi masyadong patas, walang gaanong pamuuna. Hindi man siya kontento ay napigilan lang niya ito. Sa pagtatapos ng araw, ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang mga malalakas. Paano kung ikaw ay isang estratehikong antas ng espiritual na alagang hayop? Kung ang iyong mga kamao ay hindi kasing lakas ng iba, kung gayon nararapat kang maging malas. Makakahanap ka ng sarili mong libingan at umiyak. Sa ilalim ng pangangasiwa ng hukom, ang mga rookie ay umahan upang isa-isang bumunot ng palabunutan upang mapagpasyahan ang kanilang mga kalaban. Maliban kay Terence at ilang iba pa, lahat ng iba ay naglalakad na parang mga zombie, ngunit nakagalaw pa rin sila. Tiningnan ni Terence ang numero sa stick at nagsimulang maghanap sa karamihan. Sa wakas ay nakipag-lock siya sa isang baguhan, at ang kanyang mga labi ay hubog. Sabay tingin din ng newbie kay Terence na may tag na A2 sa kamay. Ang newbie na ito ang kinikilala ng publiko na pinakamahina, si Billy. Panginoong Hukom, ano sa palagay mo? Sabi ni Terence sa judge. Ang Billy na ito ay isa sa 4 na hindi nagawang paamuin ang isang espiritong alagang hayop, kaya't hindi niya kayang makipaglaban sa isang espiritong alagang hayop. 3,932. Napatingin ng judge sa kanilang dalawa at agad na inihayag, A1 versus A2. Dahil si Ito ay hindi nakipag-away sa kanyang espiritual na alagang hayop, ito ay itinuturing na isang walang kondisyong pagkawala. Kaya, panalo ang A1. Wala man lang siyang nagawa, ang ginawa niya ay marami lang siyang na-drawing at nakapasok siya sa susunod na round, kahit na nakakuha ng 10 puntos para sa wala lahat ng mga baguhan ay tumingin kay Terence ng may inggit. He's really F***ing lucky. Makaka-encounter pa nga siya ng ganyan. Simpleng parang nakakita ng multo. Naninigas ang katawan ni Tony dahil hindi niya maiwasang magmura. Sa ganang kanya, kahit na ang antas ni Terence ay napakataas, hindi siya katugma sa alinman sa mga uri ng laban ng espiritong alagang hayop.
Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ang mga espiritong hayop na ito ay naging mga alagang hayop, ang presyon sa pagitan nila ay mawawala ang epekto nito. Ang Skybolt Pig ay isang espiritong hayop na hindi makalaban, gaano man kataas ang kanyang antas, isa pa rin siyang basura sa arena. Sinong mag-aakala na si Terence ay makakakuha ng napakagandang draw sa unang round, gamit ang mahinang hanging silangan ni Billy para umaban, kaagad sa pag-iisip lang tungkol dito ay nakaramdam na ang mga tao ng hininga. Gayunpaman, sa pag-iisip, nadama ni Tony na ito ay mabuti rin. Mas maganda kung nakilala niya ang master na ito sa susunod na round ng drawing lot. Sa oras na iyon, ang unggoy na may hawak na itim na baras ay direktang pupunitin ang tanggang baboy na ito at iluluwa ang mapagpanggap na amo ng kaunting dugo. May kabuuang 16 na bagong disipulo sa Green Cloud Pavilion. Kasama si Billy, mayroong 4 na hindi nagawang paamuhin ang isang espiritual na alagang hayop. Sa makatuwid, ayon sa posibilidad, mayroong isang tiyak na posibilidad na ang 2 tao na walang espiritual na alagang hayop ay maglalaban sa isa't isa sa 8 laban sa unang round. Sa oras na iyon, magiging mahirap gumawa ng mga kaayusan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ito ay ayos ng hukom o kung ito ay kapalaran lamang, ngunit ang unang pag-ikot ng 8 laban ay hindi nagkaroon ng awkward na sitwasyon ng 4 na taong ito na lumalaban sa isa't isa. Sa 8 laban, 4 sa kanila, kabilang si Terence, ang direktang umaban. Sina Terence, Randolph, Chengmin, at isa pang mid-tier na newbie ay pawang mga benepisyaryo ng unang round. Sa madaling salita, mayroong 8 laban sa unang round, ngunit mayroon lamang 4 na totoong laban. Sa 4 na laban, madaling nadurodge ng Black Backprod Ape ni Tony ang kanyang kalaban at umaban. Ang isa pang laban ay ang highlight ng unang round. Parang Mars na nabangga sa lupa. Ang 2 kalaban ay sina Bella at ang Butterfly Queen, at ang Ghost-Eyed Golden Eagle ni Hernan. Walang pag-aalinlangan ang lakas ng Butterfly Queen. Bilang isang mid-stage na Sky-class na espiritual na alagang hayop, maaari siyang may rank sa nangungunang 3 sa lahat ng mga espiritual na alagang hayop na naruroon. Isa pa, lahat, pati si Gavin, ay manhid at nanigas dahil sa kanya. Sa kabilang panig, ang Ghost-Eyed Golden Eagle ni Hernan ay hindi rin pala kaibigang alagang hayop. Ito ang may pinakamaraming potensyal sa lahat ng espiritual na alagang hayop na naruroon. Bagaman ito ay isang batang alagang hayop pa, ang lakas nito ay nasa maagang yugto ng ranggo ng langit. Ito rin ay isang likas na lahi ng pakikipaglaban, at ang lakas ng pakikipaglaban nito ay talagang hindi maliit na bagay. Ang gayong labanan sa pagitan ng 2 makapangyarihang espiritual na alagang hayop ay hindi man lang ituring na isang grand finale. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na makakaharap ang isa't isa sa unang round. It was really unexpected. Kung hindi dahil sa pagiging paralisado at hindi makagalaw, ang mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion ay napasigaw na sa gulat at nagkukuskos ng kanilang mga kamao, na handang tangkilikin ang pambihirang palabas na ito. Sa kasamaang palad, kinailangan nilang magsikap ng Herculean na ibalik ang kanilang mga ulo. Kung gusto nilang panoorin, may pikit lang nila ang kanilang mga mata sa ekspresyon ng isang babaeng may hinanakit na mahirap ang buhay. Habang nagsasalita siya, sunod-sunod na bumangon sa ere ang Butterfly Queen at ang multo na Golden Eagle. Nakabantay sila sa isa't isa habang umiikot sila sa hangin. Ayon sa mga normal na alituntunin ng espiritual na mga labanan ng alagang hayop, mayroong mga paghihigpit sa arena tulad ng hamon ng bagong dating. Hanggat ang isa ay nahulog sa labas ng arena, sila ay maaalis. Gayunpaman, ang 2 espiritual na alagang hayop sa kanilang harapan ay lumilipad, kaya walang bagay na nahulog sa arena. Kaya naman, pansamantalang inayos ng hukom ang mga alituntunin upang sabihin na kung alinman sa 2 ang bumagsak sa lupa, sila ay aalisin. Ghost-Eyed Golden Eagle, hampasin muna natin at umatake gamit ang ating mga kuko. Inutusan ni Hernan ang Golden Eagle na may multo. Kahit na ang master ay hindi maaaring makialam sa isang labanan sa pagitan ng mga espiritual na alagang hayop, maaari niyang gamitin ang mga pandiwang tagubilin upang tumulong sa labanan. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na ang isang espiritong hayop ay mapaamo sa isang espiritong alagang hayop, dahil sa labis na paghuhugas ng utak ng espiritual na alagang hayop na Talisman Seal, ang pagiging ligaw at espiritualidad nito ay hindi maiiwasang maging mas mahina.
Kung ito ay hahayaang maglaro ng malaya, ito ay kadalasang nagiging mapurol at malamaya. Maaari lamang itong mabayaran sa pamamagitan ng mga tagubilin ng master, na tumutulong dito na gamitin ang 100% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa ilalim ng utos ni Hernan, ang multo na Golden Eagle ay agad na naglunsad ng isang pag-atake. Ang figure nito ay agad na tumutusok sa Butterfly Queen's head na parang kidlat. Ang dalawang matutulis na kuko nito ay walang awang pumapatong. Ang tigas at talas ng mga kuko ng pang-adultong mata ng Golden Eagle ay maihahambing sa mga banal na sandata. Kahit na ang cob ni Hernan ay hindi kasing lakas, hindi ito masyadong malayo dahil sa talento nito sa pakikipaglaban. Gaano kalaki? Upang maging malupit sa Butterfly Reyna ng kagandahan na ito, tulad ng isang maganda at mapangarapan na nilalang, kung ano ang isang hindi kapani-paniwala at mapupuot na kapwa. Nagkunwaring galit si Bella at pinandilatan si Hernan bago tumawa. Pero hindi mahalaga. Butterfly Queen, laruin natin ito. Sa mata ng lahat, napakabilis na ng pag-atake ng kuko ng gininto ang Condor na may multo. Kung sila ang nasa posisyon ng Butterfly Queen, wala silang ibang magagawa kundi ang kunin ito ng direkta. Gayunpaman, madali silang nakaharap ng Butterfly Queen. Ang paru-paro ay hindi kailanman naging isang mapagmataas na nilalang, at ang Butterfly Queen ay hindi exception. Kahit na ito ay isang mid-stage na heaven rank, hindi ito magiging tugma para sa Ghost-Eyed Golden Eagle. Ngunit pagkatapos ay muli, ito ay hindi na kailangan upang labanan ang ulo sa lahat. Ikinapak lamang nito ang mga pakpak at madaling nakaiwas sa atake ng kuko ng kabilang partido. Habang ikinakapak nito ang kanyang mga pakpak, ang mga bitik ng kristal na asul na liwanag ay naanod mula sa mga pakpak nito. Namilog ang mga mata ng mga taong nagpupumilit na magtaas ng ulo nang makita nila ito. Hindi ba ito ang F***King culprit na naging dahilan para maging ganito sila? Gayunpaman, si Hernan ay hindi nagpanik at nagturo sa malalim na boses, gamitin ang iyong mga pakpak upang talunin ito pabalik. Ang malamultong Golden Eagle ay agad na nagpakpak ng kanyang mga pakpak at natangay ng malakas na hangin ang malakristal na asul na liwanag. Hanggat hindi nito direktang nahahawakan ang katawan nito, natural na walang epekto ang paralysis powder ng Butterfly Queen. Sa tingin mo matatanggal mo ito ng ganito? Butterfly Queen, gamitin mo ang Blue Vortex para maligo ng mabuti itong mabahong ibong. Malamig na umungol si Bella. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang paralyzing powder na natangay ng multo na Golden Eagle ay kakaibang natipon muli. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang Butterfly Queen sa paligid ng multo na Golden Eagle sa napakabilis. Parami ng paraming pulbos ang nahulog mula sa kanyang mga pakpak at naging maliit na buhawi sa isang iglap. Ang kakaiba sa isang normal na buhawi ay ang buhawi sa kanilang harapan ay natatakpan ng asul na liwanag. Sa unang tingin, ito ay isang maganda at mapangarapin na eksena, ngunit nang isipin nila na ang asul na liwanag ay isang malakas na paralyzing powder, lahat ay kinilig. 3,933. Napagdesisyonan na ang kinalabasan. Tapos na ang Ghost-Eyed Golden Condor. Nakapikit si Gavin habang nagsasalita. Si Tony at ang iba pang nakapaligid sa kanya ay may mga pagpapahayag din ng pagsang-ayon. Maaaring hindi nakamamatay ang buhawi na nilikha ng Butterfly Queen, ngunit tiyak na nakakaparalisa ito. Lahat ng naruroon ay nakaranas nito para sa kanilang sarili. Kahit na ang pisikal na resistensya ng Golden Eagle na may multo ay mas mahusay kaysa sa mga tao, hindi ito makakatakas mula sa paralyzing powder. Ayon sa paunang natukoy na mga panuntunan, matatalo ang Ghost-Eyed na Golden Eagle kapag napunta ito sa lupa. Matapos maparalisa, siguradong talo na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang balak sumuko si Hernan. Sa halip, sinabi niya ng may katiyakan, maaaring hindi iyon ang kaso. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pakakawalan na sana kita, pero dahil ganyan ang kaso, hindi na kailangang maging magalang. Butterfly Queen, sipsipin mo ang tuyo. Utos ni Bella na may malamig na ngiti. Hindi naiwasang mabigla ang lahat ng marinig ito. Noon lang nila naalala na bagamat maganda ang Butterfly Queen, isa talaga itong nakakakilabot na nilalang. Maliban sa nakakaparalisadong pulbos sa mga pakpak nito, ang bibig nito ay parang mahaba at makitid na bibig tulad ng isang ordinaryong paru-paro, ngunit ito ay lubhang matalas.
Sinasabing maaari pa itong tumago sa mga bakal na plato ng ilang pulgada ang kapal. Hindi tulad ng mga ordinaryong paru-paro, ang butterfly queen ay isang tunay na carnivorous spirit beast. Isa sa mga paborito niyang gawin ay ang ipasok ang kanyang bibig sa katawan ng target at sipsipin ang pagpapatuyo ng dugo at mga laman loob. Para sa karamihan, ang utos ni Bella ay isang parusang kamatayan para sa may multo na golden eagle. Matapos matrap ng pampamanhid na pulbos ng butterfly queen, hindi na magkakaroon ng pagkakataong makatakas ang multo na golden eagle. Kasunod ng mga tagubilin ni Bella, ang asul na tornado sa hangin ay biglang kumalat. Kasabay nito, dalawang figure ang nag-cross sa ere at mabilis na nahulog. Boom! Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog ng mga muffled, ang alikabok sa lupa ay hinalo at hindi naglaho ng mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang alikabok ay tumira at sa wakas ay makikita ng lahat ng malinaw ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, lahat, pati na si Bella, ay nakanganga na parang nakakita ng multo. Ang may multo na gininto ang condor, na akala niya ay mamamatay na, ay humahawak na ngayon sa katawan ng butterfly queen gamit ang mga kuko nito. May bahid ng dugo ang matutulis nitong kuko, at natapakan ang butterfly queen. Paano ito posible? Paano ang aking magandang reyna ng butterfly? Laking gulat ni Bella sa tagpong ito na hindi na siya nakabalik sa kanyang katinoan. At the same time, the judge announced, C1 versus C2. Dahil si C1 ang unang bumagsak sa lupa, panalo ang C2. Sa sandaling ito, hindi lamang si Bella, kundi ang iba pang mga tao ay nagkatinginan sa isa't isa na may pagkalito. Ang butterfly queen ay malinaw na nangunguna ngayon, at ang multo na gintong condor ay isang piraso lamang ng karne sa kanyang bibig. Paanong biglang naging ganito? Hindi niya ito maintindihan. Hernan, itong ghost-eyed golden eagle ay bagay na bagay sa iyong personalidad. Talagang nakapulot ka ng kayamanan sa pagkakataong ito. Pumalakpak si Terence bilang pagsang-ayon. Hindi naintindihan ni Gavin at ng iba pa, ngunit naunawaan ni Terence. Ang agila ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon, at ito ay paralisado. Gayunpaman, kasabay nito, ginamit ng multo na gininto ang condor ang matutulis nitong kuko upang hawakan ang malambot na tadyang ng butterfly queen. Sa sobrang sakit ng butterfly queen ay hindi na siya naglakas loob na gumalaw, lalo pat sipsipin ang tuyo ng laman nito. Siya ay hinawakan at binasag sa lupa, kaya naman ginawa niyang tagumpay ang pagkatalo. Kung tutuusin, kung hindi siya nahuli ng multo na golden eagle, nanalo na ang butterfly queen. Ito ay dahil ang multo na golden eagle ay ganap na naparalisa at hindi makagalaw. Isa lang itong buhay na target. Ang susi sa tagumpay na ito ay hindi ang lakas ng multo na golden eagle, ngunit ang pagmamaneho nito. Yung tipong tapang na magpapatuloy kahit mamatay na. Mula sa puntong ito lamang, ang sigla ng golden eagle na may multo ay talagang isang magandang tugma para kay Hernan. F*6, isang magandang sitwasyon talaga ang nadulas. Walang kwentang basura. Malamig na nagmura si Bella. Ni hindi man lang niya nilinggan ang butterfly queen sa lupa ay tumalikod na ito at umalis. Ang cold-blooded talaga ng babaeng to. Ngayon pa lang, parang gusto na niya itong butterfly queen. Sa huli, pagkatalo niya, hindi niya agad pinansin. May nakilala siyang masamang tao. Umiling si Terence, hindi makapagsalita. Randolph at Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Si Bella ay isang buhay na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malamig ang puso. Ngayong naisip na nila, malas talaga si Gavin at ang iba pa. Kapag si Gavin ay makapangyarihan at maimpluwensya, sisikapin pa rin ni Bella na pasayahin siya. Ngayong nawala na siya ng halaga, tanging paghihintay at pag-iyak na lang niya. Napakamaawa na sa isang babaeng tulad niya na hindi siya sinaktan kapag siya ay nasa ilalim. Humakbang si Hernan at binuhat ang paralisadong golden eagle na may multo na mata. Ang reyna ng paru-paro, na puno ng dugo, sa wakas ay nabawi ang kanyang kalayaan. Kasunod ng pabangong iniwan ni Bella, hirap na hirap niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak at nawala sa paningin ng lahat. Sa pagtatapos ng labanan sa pagitan ng ghost-eyed golden eagle at butterfly queen, natapos na sa wakas ang unang round ng spiritual pet battle. Gayunpaman, hindi sila binigyan ng hukom ng anumang oras upang magpahinga.
Sumunod ang ikalawang round ng drawing, at sa pagkakataong ito, ang kalaban ni Terence ay si Hernan. Dahil sa resultang ito, napakagaan ng pakiramdam ni Hernan, at sinabi niya, sa kabutihang palad, boss, iyon. Kung ibang tao, hindi talaga ako papayag na sumuko. Dahil wala siyang oras para magpahinga, ang kanyang multo na Golden Eagle ay paralisado at hindi makagalaw. Hindi makatotohanang makipaglaban ito sa iba pang mga espiritual na alagang hayop, kaya maaari lamang nitong aminin ang pagkatalo. Hindi ito maaaring makatulong. Ito ang panuntunang itinakda ng mga nakatataas. Sa tuloy-tuloy na mga laban lamang maipapakita ang tunay na limitasyon ng lakas ng espiritual na alagang hayop. Para naman sa ilang taong humalili sa pakikipaglaban at ilang taong mas mahina, masasabi lamang na walang ganap na pata sa mundong ito. Sa maraming pagkakataon, ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Sa unang round laban kay Billy na walang soul pet, pumasa siya ng walang laban, at sa second round laban sa kanyang follower, diretso siyang pumanaw. Ang swerte ni Terence ngayon ay walang imak. Hindi lang si Tony maging ang ibang mga baguhan ay nakatingin sa judge sa ibang liwanag. Kung ang hukom na ito ay hindi isang panloob na disipulo na ipinadala ng mga nakatataas, maghahinala sila kung nasuhulan na siya ni Terence. Paano pa magiging ganito kaswerte si Terence? Wala man lang siyang nagawa, at nakakuha na siya ng 20 puntos. Ang walang pakialam na ugali ni Terence ay talagang nagpainggit sa iba pang mga baguhan kung nakakamatay ang tingin, si Terence ay puno na ng mga butas sa ngayon. Sa ikalawang round, maliban kay Terence na umamin ng pagkatalo dahil kay Hernan, madaling nadurudge ng Black Backprod Ape ni Tony ang kanyang mga kalaban sa iba pang 3 laban. Ang highlight ng round na ito ay sa pagitan ng Mystic-Eyed Tyrannical Rabbit ni Randolph at ng Phantom Tiger ni Chengmin. 3,934. Sa mga tuntunin ng lakas, ang dalawa ay parehong nasa unang yugto ng ranggo ng langit. Sa mga tuntunin ng mga talento sa lahi, ang Ghost Tiger ay maaaring maging invisible, at ang nakakagulat na Overlord Rabbit ay maaaring maakit, na parehong napakagulo at makapangyarihang mga talento. Bukod dito, ang magkabilang panig ay nagkaroon ng bye sa unang round at nasa parehong panimulang linya, kaya't ang dalawa ay maituturing na pantay na tugma. Ganito talaga ang kaso. Katulad ng nakaraang labanan sa pagitan ng Ghost-Eyed na Golden Eagle at ng Butterfly Queen, ang labanang ito ay nauwi rin sa talo-talo na sitwasyon. Ang pagkakaiba lamang ay ang huling labanan ay napagpasyahan ng napakabilis, ngunit ang labanan na ito ay mahaba. Ang mga talento ng magkabilang panig ay napakahirap harapin, at wala sa kanila ang may magandang paraan upang makitungo sa isa. Ang resulta ay natural na umunlad sa isang kompetisyon ng pasensya at tibay. Sa huli, ang Phantom Tiger ni Chengmin ay bahagyang mas mahusay, at matagumpay itong umabant na may katawan na puno ng mga pinsala. Ang listahan ng malalakas na manlalaro ay sa wakas ay lumabas ang Skybolt Pig ni Terence, ang Black Backprod Ape ni Tony, ang Phantom Tiger ni Chengmin, at ang Firefox Wolf ng isa pang newbie. Nang lumabas ang mga resulta ng ikatlong round, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon ang pinakahihintay na rookies na makitang gumawa ng kalokohan si Terence, dahil sasabak siya sa Phantom Tiger ni Chengmin. Ang lakas ng Phantom Tiger ay ganap na naipakita sa nakaraang labanan. Sa totoo lang, kahit si Tony, na puno ng kumpiyansa, ay hindi napigilan ang pagpawisan ng malamig pagkatapos manood ng laban. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, kahit na ang kanyang Black Backprod Ape ay maaaring hindi matalo ang The Phantom Tiger. Hindi lang ang Phantom Tiger. Ang iba pa, tulad ng Ghost-Eyed Golden Eagle ni Hernan, Bella's Butterfly Queen, at Randolph's Bewildering Overlord Rabbit, ay napakahirap harapin. Sapat na silang lahat para magdulot ng pananakot sa Black Backprod Ape ni Tony. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay nagpataya ng maaga. Mula sa puntong ito, ang swerte ni Tony ay napakabuti. Kahit na hindi ito may kumpara sa kakaibang associate luck ni Terence, hindi ito malayo dito. Sa wakas ay naubos na ang swerte ni Terence sa pagkakataong ito. Kahit na ang Phantom Tiger ni Chengmin ay parehong nakaranas ng matinding pagkatalo, ito ay isang piraso pa rin ng cake para bugbugin nito ang kanyang mahina na baboy na Skybolt.
Nagsimula ang ikatlong round sa pagdurog ng Black Back Prod Ape ni Tony sa kanyang kalaban, at lahat, kabilang si Gavin, ay naghihintay na gumawa ng kalokohan si Terence. Si Chengmin ay hindi basura tulad ni Billy na wala man lang kaluluwang alagang hayop, at hindi rin siya kababatan ni Terence. Sa pangunawa ng lahat, ang parehong bagay ay maaaring mangyari ng isang beses, ngunit hindi 3 beses. Hinding-hindi hahayaan ni Chengmin na mag-level up si Terence nang walang dahilan. Itong round, siguradong magiging tanga. Malapit nang mamatay ang baboy, at si Terence, ang pinuno ng pack, ay magsusuka ng dugo. Sa ilalim ng pag-asa ng lahat, ang Skybolt na baboy ni Terence sa wakas ay umakyat sa entablado sa unang pagkakataon. Hindi napigilan ni Gavin at Tony na magtaas ng kilay nang makita ang mukhang pipi nitong baboy. Ito ang taong walang lakas sa pakikipaglaban, ngunit nagawa pa rin niyang lumaban sa nangungunang 4. Paano sila magkakaroon ng anumang kahulugan dito? Sa kabutihang palad, nang makita nilang muli ang Phantom Tiger ni Chengmin na tumuntong sa ring, agad na tuwang-tuwa ang lahat. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay mahahanap na nila ang kanilang psikolohikal na balanse. Kalokohan. Ang pipong baboy ay hanggal. Kahit na ang baboy ay may nakakatakot na antas ng Sky Class na mahusay na pagkumpleto, hindi pa rin ito mababago ang kalikasan ng basura nito. Sa harap ng aswang tigre, isa lamang itong basurang walang kapangyarihang lumaban. Si Gavin at ang iba pa ay nagkaroon ng napakagandang wish at naghintay sa susunod na eksena. Gayunpaman, nang i-announce ng judge ang pagsisimula at magsisimula na ang palabas, biglang may nangyari sa ring na nagpatulala sa lahat. Ang maringal na Phantom Tiger ay lumuhod sa harap ng hindi nakakapinsalang baboy na Skybolt. Banal na tae. Si Gavin at ang iba ay agad na nagalit. Ano ang F*** ay nangyayari? Sa ganoong turn of events, pati ang judge ay natulala. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nag-react siya at umakyat para tingnan ang aura ni Phantom Tiger. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay na puno ng luha at halakhak ang mukha. Ghost Tiger is unconscious due to heavy injuries. Sa makatuwid, ang nagwagi sa laban na ito ay Skybolt Pig. Si Gavin at ang iba ay natulala sa kanyang mga sinabi. Sa pilitin, wala siyang masabi ng matagal. Nakaharap niya si Billy nang walang laban sa unang round, at inamin ni Hernan ang pagkatalo sa ikalawang round. Ngayon, sa wakas ay nakaharap na niya si Chengmin, ngunit siya ay lubhang nasugatan na siya ay nawala ng malay. Si Terence, ang taong ito, maaari ba siyang maging maalamat na anak ng kapalaran? Kung hindi, paano magiging abnormal ang swerte ng isang tao sa ganitong lawak? Pinilit niyang lumaban ng isang hanggal na walang kapangyarihang makipaglaban. Isang pipong baboy na nanalo ng 3 magkakasunod na round na walang ginagawa at pumasok sa final round. Junior Kuya Linford, ang swerte mo talaga. Humanga talaga ako. Maging ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Ang mga kaganapan ngayon ay tila ginawa ng maaga. Kahit nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, pakiramdam niya ay peke iyon. Bahagyang ngumiti lang si Terence, hindi sumagot. Kung ang unang 2 round ay puro swerte, kung gayon ang pagkahimatay ng Phantom Tiger ni Chengmin sa ikatlong round ay hindi puro swerte. Si Terence ay 100% sigurado na si Chengmin ang lihim na nag-uutos sa The Phantom Tiger. Bagamat ang The Phantom Tiger at ang nakakatuwang Overlord Rabbit ay nagkaroon ng napakasamang laban sa nakaraang round, sa malakas na pangangatawan ng The Phantom Tiger, hanggat hindi ito bumagsak sa oras na iyon, walang posibilidad na matalo ito ng walang laban. Sinadya ni Chengmin na sumuko kay Terence. Bilang isang especially iya, hindi niya maamin ang pagkatalo tulad ng ginawa ni Hernan. Siya ay, pinilit, na aminin ang pagkatalo sa paraang walang sino mang makakahanap ng kasalanan. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw, isang mapagpanggap na pinuno na karapat-dapat na tamaan ng kidlat, ay nakakain ng napakaraming piraso ng Asoshi *T upang magkaroon ng gayong Asoshi *T lock. Pero hindi na mahalaga, ngumisi si Tony na may mabangis na ekspresyon, dito magtatapos ang kalokohan mo. Gaya ng napagkasunduan natin noon, hayaan mong mapunit ng aking Black Back Prod unggoy ang tanga mo.
Bobo, hintayin mo lang samo ka ng dugo. Hehe, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Baka mamaya malaman mo na ikaw pala ang nakalunok ng tae ng aso. Saan ang lakas? Walang pakialam nang umiti si Terence at sumenya sa Skybolt Pig na umakyat. GG. Skybolt Pig emped at tumalon pabalik sa arena. Hindi kasama sa kanyang talento ang pakikipaglaban, ngunit para kay Terence, handa niyang ibigay ang lahat. Kasabay nito, ang Blackback Rod Ape, sa ilalim ng hudyat ni Tony, ay dahan-daang lumakad papunta sa ring na may malakas at mapang-akit na aura. Bang! Bang! Ang itim na bakal na pamalo ay casual na inilagay sa lupa. Lumitaw ang ilang mga bitek na malawak ang daliri sa matigas na bato. Kitang-kita ang lakas ng Blackback Rod Ape. Blackback Rod Unggoy, mabilis na punitin ang hanggal na ito. Bobo, ipaalam dito kung ano ang tunay na makapangyarihang espiritual na alagang hayop at hayaan itong mamatay ng may malinaw na pangunawa. Sigaw ni Tony mula sa ibaba ng singsing. 3,935. Bamantong hininga ang unggoy na may hawak na pamalo at ginawang parang tao ang kilos sa baboy. Kinagat nito ang lalamunan. Ngumiti ang karamihan. Kahit na ang Spiritual Pet Challenge ay umabot na sa yugtong ito at wala na itong kinalaman sa kanila, gusto pa rin nilang makita ang Skybolt Pig na mamatay at magdusa si Terence. Kung tutusin, wala silang masabi tungkol sa tagumpay ni Tony dahil sa lakas ng Stickback Monkey, ngunit hindi nila kinaya si Terence, ang pinuno ng grupo. Siya ay nakarating sa kung saan siya ay pulos sa pamamagitan ng kapalaran, at kung siya ay maaaring makalabas mula dito nang hindi nasaktan, sila ay sobrang inggit na maaari silang mamatay. Sabi nga sa kasabihan, ang paghahambing ng mga tao sa isa't isa ay magagalit. Ayos lang kung malakas siya, ngunit paano siya magiging napakaswerte sa lahat ng paraan? Paano nito magagawang maging balanse ang mga tao? Kung sila ang nasa posisyon ni Terence, susuko na lang sila. Nakakuha na sila ng 30 puntos para sa wala, kaya sumuko na lang sila at umalis. Hindi sila magiging hanggal na hayaan ang baboy na Skybolt na umakyat at mamatay. Ngunit muli, si Terence ay kinikilala pa rin ng publiko bilang ang pinakamalakas na bagong dating kahit na si Bella, na nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, ay hindi niya katapat. Dahil nakipag-away na siya kay Tony, wala siyang choice kundi tanggapin ang hamon, kung hindi ay mawalan siya ng mukha sa harap ng lahat. Mula dito, makikita na si Terence ay malamig ang dugo ay padadalin niya ang kanyang mga alagang hayop sa kanilang kamatayan para lamang sa kanyang mukha. GG. Halatang medyo natakot ang baboy sa panunokso ng unggoy, ngunit nagngangalit pa rin ito at tumugon. Gayunpaman, ang sigaw nito ay hindi nakakatakot. Bagkus ay tila mas nakakaawa at mahina pa ito na ikinatawa ng mga tao. Ang unggoy na may hawak na pamalo ay may kaparehong hitsura ng paghamak kay Tony. Ikinuyom nito ang mga kamao ng mariin ang mga kaluskos. Naglakad ito patungo sa baboy na walang takot. Tungkol naman sa maitim na bakal na pamalo, ito ay nakaipit sa lupa sa likod nito. Inutusan ito ni Tony na punitin ang Skybolt Pig, kaya natural na hindi nito kailangan ang Dark Iron Rod. Ang Blackback Rod Ape ay hindi lamang mahusay sa paggamit ng baras, ngunit sinabi rin na ang lakas ng braso nito ay walang katapusan. Maaari nitong mapunit ng buhay ang mga tigre at leopard, kaya natural na hindi problema ang pagpunit ng buhay sa Skybolt na baboy. Sa pagtingin sa mabangis at madugong ekspresyon sa mukha ng Blackback Rod Ape, maging ang mga manunood, na naghihintay na manood ng palabas, ay hindi maiwasang manginig. Ang brutal talaga ng lalaking ito. Sa oras na ito, biglang ibinukan ni Terence ang kanyang bibig. Hoy, ang unggoy sa entablado, ipinapayo ko sa iyo na huwag maliitin ang iyong kaaway. Kung hindi, hindi ka mamamatay ng payapa. Kapag nangyari iyon, hindi mo masisisi ang iba. Huminto ang Stick Ape at nanunuya kay Terence bago naglakad pabalik sa baboy. Show off leader, nambobola ka lang kapag malapit ka ng mamatay. Do you think it will work? Tumawa si Tony. Walang kwentang sabihin ngayon. Naghihintay lang ako na makitang tanga ang kabilang dulo mo.
Ang tanawin ng baboy na napunit sa kalahati ay dapat na napakaganda at mag-iiwan ng malalim na impresyon sa iyo sa buong buhay mo. Wow! Isang malalim na impression. Napangiti si Terence at umiling, I don't think so. I'm a person of high status who forgets things. Marami na akong napatay na tao, pero hindi marami sa kanila ang nakakapagpaalala sa akin. Itong espiritong alaga ko ay ganoon din. Sobrang nakakalimot din. Hindi big deal para dito ang pagpatay sa unggoy, kaya hindi nito maalala. Matalas ang dila mo. Nabulunan si Tony, saka nagnganga ang mga ngipin at nagturo, Blackback Rod unggoy, bakit hindi ka gumagalaw? Maghintay hanggang sa kabilang dulo ay kalokohan. Ang baboy ay nagkapira-piraso. Gusto kong makita kung maaari kang magpatuloy sa pagiging matigas ang ulo. Nang matapos itong magsalita, biglang bumilis ang takbo ng unggoy na may hawak na baras at parang isang itim na anino ang sumugod sa baboy. Sa mga tuntunin ng lakas, bilis, at liksi, ang Blackback Rod Ape ay mas mataas sa lahat ng aspeto. Kabilang sa maraming mga espiritong hayop, ito ay itinuturing na isang bihirang species ng pakikipaglaban. Hindi katakatakang si Tony ay lubos na nagtitiwala dito. Ang lakas ng unggoy na ito ay hindi dapat maliitin. Sa isang kisap mata, nahawakan na ng unggoy ang mga paa sa harap ng baboy. Ang baboy ay isang kompletong heaven class, ngunit hindi man lang ito makalaban. Ang puso ng bawat isa ay nasa kanilang mga lalamunan. Sa hitsura nito, ang baboy na Skybolt ay mapupunit sa kalahati. Hiwalayan mo. Hatiin mo. Tumawa ng mayabang si Tony at iminuwestra ang kanyang mga kamay at paa. Muntik na siyang umakyat sa stage para i-demonstrate ito. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Paff! Isang spray ng dugo ang biglang bumagsak sa ulo ng thundercloud na baboy. Lahat ng naroon, pati si Gavin, ay agad na natigilan. Nagluwa din si Tony ng malaking subo ng dugo. Hindi na siya makahinga at muntik na siyang mawala ng malay. Ang kidlat na baboy ay hindi nahati sa kalahati, ngunit ang mabangis na Blackback Rod unggoy ay biglang nagsimulang dumyugo mula sa 7 butas nito. Bago ito bumagsak sa lupa, natakpan na ng dugo nito ang kalahati ng arena. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Katahimikan. Natahimik ang buong lugar. Senior, medyo walang awa ka this time. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para makipag-usap sa halimaw. Ang halimaw ang may pananagutan sa pagkamatay ng Stick Ape. Gaya ng inaasahan ng lahat, ang baboy ay isa lamang non-combat na espiritual na alagang hayop na ginagamit para sa treasure hunting. Kahit na ito ay isang kumpletong sky class, hindi ito magiging tugma sa baras na unggoy kahit gaano pa ito kahirap. Kaya palihim na tinawag ni Terence ang multo para tumulong. Naisip ni Terence na bilang isang elder ng Spirit Beast Clan, matatakot ng multo ang kabilang partido at hindi talaga siya papatayin, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin ng multo ang kanyang spirit sense para patayin siya ng direkta. Ginagawa ko lang ito para palayain ito. Kung ikukumpara sa pagiging kontrolado ng hamak na ito at pagiging puppet, mas mabuti pang mamatay, di ba? Ang malagim na bagay ay tumawa ng walang pakialam at sinabing, kasabay nito, kayong mga taong magsasaka ay nagpapatayan ng higit pa sa kaawa-awang bagay kaysa dito. Natural, may mga digmaan sa aming espiritong halimaw na clan. Sa tingin mo ba ay anumang random na espiritong hayop ang magiging kakampi ko? Ayon sa iyong iniisip, kayo ni Tony ay dapat magkamayan at magkaayos. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Maaaring ito ay isang kaginhawaan sa mga mata ng isang espiritong nakatatanda tulad mo, ngunit marahil ang itim na backstick na unggoy ay mas gugustuhin na magpatuloy na maging pupe ni Tony at mabuhay sa pintuan ng kamatayan. At the end of the day, ang Moldita ang hindi nakatiis sa mga tinatawag na spirit pets, lalo na iyong mga pilit na pinasuko ng mga taong may spirit pet talismans. Sa mga mata ng malaking boss ng Spirit Beast Clan, ang brainwashed spirit pet na ito ay marahil ang kahihiyan ng Spirit Beast Clan. Mas mabuting patay na sila kaysa buhay, kaya mas mabuting hayaan silang mamatay ng maaga at palayain.
Hindi alintana kung tama o mali ang ideya ng malagim na bagay, sa ngayon, ang kakaibang pagkamatay ng black-backed rod ape ay nabigla sa lahat ng naruroon. Maging ang hukom ay matagal nang hindi nag-react at hindi naghatol. 3,936. Ang isang Sky-class late-phase peak black-backed rod ape ay hindi man lang matalo ang isang Skybolt na baboy, at napatay pa nga sa isang iglap. Anong uri ng kakaibang sitwasyon ito? Kahit na ang Skybolt na baboy na ito ay nasa Great Circle of the Heaven rank, hindi ito isang battle type na spirit beast. Paano kung mataas ang antas nito? Hindi ito posibleng bumuo ng iba pang makapangyarihang talento sa lahi dahil lang sa mataas ang antas nito, tama ba? Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, iisipin nilang kalokohan lang ito. Ngunit ngayon ay nasa harap na ng kanilang mga mata ang katotohanan, kailangan nilang paniwalaan ito. Napatay ng kidlat na baboy ang baras na unggoy sa ilang segundo, at maging ang amo nitong si Tony, ay malubhang nasugatan. Hindi ito maaaring peke. Nasabi ko na ang pagmamaliit sa kalaban ay isang malaking bawal. Ngayong namatay na talaga siya na dilat ang mga mata, sino ang masisisi niya? Nanlaki ang mata ni Terence at tumingin sa judge. Lord Judge, bakit hindi mo pa binigkas ang sentence? May pagdududa ka pa ba? Bumalik sa katinoan ng hukom at tumahimik. Patay na ang black-backed rod ape. Panalo ang kidlat na baboy. Bagamat hindi nila alam kung paano pinatay ng Skybolt pig ang dark-backed rod ape, malinaw ang resulta. Nanalo ang baboy sa labanan. Kung ang sinumang naruroon ay may anumang mga opinyon tungkol dito, maaari lamang nilang sabihin na ang tao ay walang karanasan at walang karanasan. Ang mundo ay malaki at puno ng mga sorpresa. Sino ang nagsabi na hindi kayang patayin ng baboy ng Skybolt ang black-backed rod ape? Hanggat tama ang pagkakataon, mayroon pang mga precedents ng mga mortal na pumapatay sa mga magsasaka. Natapos ang labanan ng mga soul pet sa harap ni Gavin at ng iba pa. Si Terence ang huling tumawa. Si Tony, na napakayabang at mayabang noon, ay hindi lamang nawala ang black-backed rod ape, ngunit nakaranas din siya ng backlash mula sa pagkamatay ng kanyang espiritual na alagang hayop. Ang kanyang banal na sentido ay lubhang nasira at malamang na siya ay nakaretain ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Sa oras na sa wakas ay bumalik ang lahat sa kanilang katinoan, ang paraan ng pagtingin nila sa Skybolt pig ay nagbago mula sa paghamak sa takot. Ang unang 3 round ay dahil sa swerte, at ito ay maliwanag para sa kanila na tumingin ng mababa sa Skybolt baboy, ngunit ang huling round ay isang pagpapakita ng tunay na lakas. Kahit na ang dark-backed rod ape ay napatay sa ilang segundo, at ang mahina na baboy na Skybolt na ito ay katulad ng amo nitong si Terence, na nagtatago ng kanyang tunay na lakas. Karamihan sa mga rookies ay Sky-class full masters, at maaaring hindi sila katugma sa dark-backed rod ape sa isang tunay na laban. Kung kayang patayin ng kidlat na baboy ang dark-backed rod ape sa isang iglap, nangangahulugan ito na maaari din silang patayin nito sa isang iglap. Higit sa lahat, hindi nila alam kung anong paraan ang ginamit ng kidlat na baboy. Ang gayong nakakatakot na lakas ay sapat na upang sila ay manginig. Ang ika-5 round ng newbie assessment, ang Spirit Beast Assessment, ay natapos ng ganoon. Kung titingnan ng lahat ng mga baguhan sa Green Cloud Pavilion, natural na si Terence ang may pinakamataas na marka dahil muli siyang nakakuha ng perpektong marka sa teorya. Ang Skybolt na baboy ay nasa malaking bilog ng Sky Class, kaya nakakuha siya ng 25 puntos. Nanalo siya ng 4 na sunod-sunod na round, kaya nakakuha siya ng 40 puntos. Sa kabuuan, nakakuha siya ng 65 puntos. Sa pinagsama-samang unang 5 segment, ang kabuoang puntos ni Terence ay umabot sa nakakagulat na 281 puntos, na iniwan ng iba pang mga baguhan. Kasunod niya ay si Hernan, na may 181 puntos at nasa pangalawang pwesto. Si Tony ay may 180 puntos, 1 puntos sa likod ni Hernan, at nasa ika-3 pwesto. Para naman sa ika-4 at ika-5 pwesto, inokupahan sila nina Randolph at Chengmin ayon sa pagkakasunod. Ang nangungunang 5 ng mga freshmen ng Green Cloud Pavilion ay hindi isang hindi nararapat na reputasyon.
Sa pinakakaunti, walang sino man ang maaaring makayanan ang kanilang posisyon sa loob ng komunidad ng mga freshmen ng Green Cloud Pavilion. Ang agwat sa pagitan nila at ng iba pang mga freshmen ay lalago lamang ng mas malawak, at hindi mas maliit. Maging si Bella, na nasa tuktok ng maagang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, ay hindi may ranggo sa kanila. Bagaman siya ay sumali sa kalahati at hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga puntos, ang resulta na ito ay sapat na upang ipaliwanag ang problema. Bagamat mayroon pang isang segment na natitira sa pagtatasa, ang sitwasyon ay napakalinaw na ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito. Isinasantabi ang kakaibang Bella sa lahat ng mga bagong disipulo sa batch na ito, ang tanging may kakayahang sumikat sa hinaharap ay walang iba kundi ang limang ito. At sa kanila, si Terence, bilang numero 1 bagong dating, ay tiyak na magiging pinakakapansin-pansin. Si Gavin ay isang mid-foundation stage cultivator, at malapit ng maging pangatlong pavilion master. Sa mata ng mga bagong disipulo, para siyang araw sa langit, ngunit kahit na hindi na niya mapigilan ang pagsikat ni Terence. Sa ngayon, ang pangalan ni Terence ay nakarating na sa inner circle ng pavilion, na umaakit sa atensyon ng ilang mas mataas. Ang isang bagong alagad na may walang limitasyong potensyal na tulad niya ay isang kayamanan na nahulog mula sa langit patungo sa mahinang pavilion. Kung tutuusin, nasa harapan na nila si Zhang Lijiu bilang isang perlas, at hindi nila maiwasang tumakbo ng ligaw sa kanilang mga imahinasyon. Pareho silang ipinanganak sa karaniwang mundo, at pareho silang nang ibabaw sa mundo sa malugod na pavilion. May mga chismis pa nga na si Terence ay isang refiner tulad ni Zhang Lijiu. Ang dalawa sa kanila ay masyadong magkatulad sa lahat ng paraan, at ang mga tao ay hindi malay na magkakaroon ng parehong pag-iisip. Ito ba si Terence ang magiging susunod na Zhang Lijiu? Noon, sapat na si Zhang Lijiu para buhayin ang mahina na Green Cloud Pavilion. Sa kasagsagan nito, hindi lamang ito kapantay ng dalawa pang pavilion, ngunit may potensyal pa itong maging pinuno ng 3. Nagbago lamang ang sitwasyong ito pagkatapos umalis si Zhang Lijiu patungo sa gitnang isla. Nang walang kahalili, ang Green Cloud Pavilion ay dahan-daang bumalik sa kasalukuyang estado nito. Kung maaari silang magkaroon ng isa pang maalamat na figure tulad ni Zhang Lijiu, kung gayon ito ay magiging isang magandang bagay para sa Green Cloud Pavilion. Ngunit syempre, ang Green Cloud Pavilion ay hindi isang monolitikong kabuuan. May ilan na masaya, ngunit mayroon ding hindi gaanong masaya. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak kapag narinig niya mula sa kanyang mapait na nakatatandang kapatid na nakuha niya ang atensyon ng mga nakatataas na echelon. Hindi man ito direktang sinabi ng kanyang mapait na nakatatandang kapatid, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na may dahilan kung bakit nakuha niya ang atensyon ng mga nakatataas. May taong tumulong sa kanya na bumuo ng momentum sa dilim. At ang taong ito ay hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Talagang siya ang dating pangatlong master ng pavilion na itinulak palabas ng Welcome Pavilion, si Baron. Maganda ang intensyon ni Baron. Ngayong ang grupo ni Terence ay sinusupil ni Gavin at Linden, ang kanilang mga pamamaraan ay lalong tumitindi. Sino ang nakakaalam kung kailan sila kukuha ng panganib? Kaya, sa pamamagitan lamang ng pagpapalam sa potensyal ni Terence na mapansin ng mga nakatataas ng maaga at maakit ang kanilang atensyon ay medyo matatakot ang mga taong ito. Hindi bababasa, hindi sila maglalakas loob na gumamit ng mga walang kahihiyang pamamaraan tulad ng pagpatay ng ganoon kadali. Gayunpaman, hindi ito ang gusto ni Terence. Pagkarating sa Sky Class Island, ang gusto lang niya ay manatiling mababa at maging hari. Nais niyang itaas ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang makilala si Zhang Lijiu. Maliban doon, gusto niyang makaipon sa abot ng kanyang makakaya. 3,937. Ngayong ang dalawang tangkay ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo sa espasyo ng Jade ay hinog na at handa na ang lahat, sa wakas ay mabubuksan na niya ang Pogen at muling mapino ang foundation establishment na Golden Peel. Masyadong matagal na inaabangan ni Terence ang araw na ito. 3 buwan na ang nakakaraan mula nang makuha niya ang nakakalamon sa puso ng mga Katanji tanging buto ng damo.
Pumasok siya sa espasyo ng Jade, inayos ang kanyang estado, at pinili ang dalawang nakakatusok sa puso na Katanji tanging mga halamang gamot, pati na rin ang iba pang mga sangkap na inihanda niya noon pa man. Sinimulan niya muli ang proseso, pamilyar na ito. Pagkalipas ng ilang oras, natanggap ni Terence ang bagong gawang foundation stage na Golden Elixir. Pareho ang kalidad ni Cheng's gaya ng dati, at 3 sila. Sa orihinal, ang dalawang nakakalamon sa puso na Katanji tanging buto ng damo na taglay ni Terence ay nilinang sa mga batch dahil sa mga likas na kakulangan. Gaano man kahusay ang iba pang mga pandagdag na sangkap, ang paggawa ng dalawang foundation level na golden core ay ang limitasyon, wala ng paraan na makagawa pa siya ng isa pa. Ang dahilan kung bakit niya nakuha ang 3 sa mga ito ay lahat dahil sa mga epekto ng langit-defying ng espasyo ng Jade. Ang kakaibang kapaligiran ay ganap na nakabawi para sa pinsala sa vital chi na dulot ng likas na kakulangan, kaya naman labis siyang nagulat sa sandaling ito. Naikuyom ni Terence ang kanyang kamao habang tinitingnan ang 3 gintong tabletop sa kanyang kamay. Hindi na sayang ang 3 buwan ng pagsusumikap. Walang pag-aalinlangan, inayos ni Terence ang kanyang kondisyon at nagsimulang uminom ng foundation stage golden pill. Ayon sa dati niyang karanasan, sapat na ang isang supreme grade foundation building golden elixir para masira ang hadlang. Pagkatapos, direktang kukuha siya ng supreme grade foundation building barrier break ang elixir na ginawa niya noon, na sapat na upang magarantya ang tagumpay ng tagumpay. 3 peak quality foundation stage golden cores ay higit pa sa sapat, at maaari pa siyang gumamit ng 2 pa mamaya. Ngunit sa sorpresa ni Terence, hindi pa rin niya mahawakan ang barrier matapos kumuha ng 2 peak quality golden cores. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung hindi na epektibo sa kanya ang foundation stage golden elixir. Hanggang sa kinuha niya ang pangatlo ay sa wakas ay nahawakan niya ang solidong hadlang sa pagitan ng peak ng early stage at ang mid stage ng foundation stage. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin tungkol sa resultang ito, ngunit maaari lamang niyang piliin na tanggapin ito ng tahimik. Hindi katakataka na ang kanyang mapait na nakatatandang kapatid at si Beren ay nagsabi na ang rurok ng unang bahagi ng foundation stage ay isang hadlang na kailangang harapin ng lahat ng mga practitioner. Maraming kahangahangang mahuhusay na cultivator ang dati ng napakahusay, ang henyong halos sa itaas ng kanilang mga ulo ay nagpapakitang gilas, at maging ang pagpasok sa foundation stage ay tila isang madaling gawain. Gayunpaman, ang isang malaking bilang ng mga tao ay natigil sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, hindi makagawa ng anumang pag-unlad sa loob ng mga dekada. Ang kanilang mga henyo ay naging katamtaman, at mula noon, sila ay naging mga ordinaryong tao. Hindi nakapagtataka na si Gavin, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid, ay hindi nakakalusot sa hadlang na ito ng napakatagal bago niya nakilala si Lindan. Ito ay hindi lamang 1 o 2 kaso, ngunit isang yugto na kailangang pagdaanan ng lahat ng mga magsasaka. Ang pagiging natigil sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage sa loob ng mga dekada o kahit na mga siglo ay isang napaka-anormal na bagay sa mundo ng paglilinang. Sa katunayan, kung ang isa ay walang malaking halaga ng mga mapagkukunan ng pagtatanim o nakatagpo ng mga espesyal na pagkakataon, maraming tao ang nasa tuktok pa rin ng maagang stage ng foundation hanggang sa sila ay tumanda. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga lansangan na ang rurok ng foundation building realm ay isang hindi malulutas na hadlang. Sa bawat pagdaan nito, parang carp na tumatalon sa Dragon Gate. Matapos maipanganak muli, ang lakas ng isang tao ay tiyak na magkakaroon ng isang paputok na pagtaas. Mula sa rurok ng maagang foundation stage hanggang sa kalagitnaan ng foundation stage, karamihan sa mga tao ay mangangailangan ng 10 o kahit na daan-daang taon bago nila malagpasan ang threshold na ito. Hindi nakakagulat na kinailangan ni Terence na gumamit ng 3 peak grade foundation stage golden elixir para halos hindi mahawakan ang barrier. Kasama pa dito ang mga resulta ng kanyang pagsusumikap sa nakalipas na ilang buwan. Gayunpaman, bagamat napakahalaga ng isang supreme grade foundation establishment na golden pill, talagang sulit na mabawi ang mga taon ng mapait na paglilinang ng iba na hindi umiinom ng mga table tas.
Kailangang malaman ng isang tao na kahit na may tibay ng isip ni Terence, ang proseso ng pagpuno sa tatlong magkakasunod na golden core sa antas ng Supreme Grade Foundation ay nakakatakot gaya ng pagsusugal sa isang card table. Sa kabutihang palad, ang huling resulta ay isang masaya, at walang sinuman ang nabigo. Pagkatapos uminom ng tableta, ang susunod na hakbang ni Terence ay ang pumasok sa kalagitnaan ng yugto ng sabay-sabay. Kung paanong si Terence ay nakatutok sa paglusob, ang kanyang mga kalaban ay hindi rin idle. Ang may pinakamalaking kilusan ay si Tony Meng. Si Juguang sa wakas ay nagpasya na hayaan siyang uminom ng Meridian Heart-Shattering Pill na matagal na niyang inihanda. Dahil ang Black Back Prod Ape ay napatay sa isang iglap, ang kasalukuyang estado ng espiritual na sense backlash ni Tony ay naging dahilan upang hindi siya makainom ng Pildores na kasing lakas ng Meridian Heart-Shattering Pill. Alam na alam ito ni Gavin, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nauubusan na siya ng oras. Ang huling bahagi ng pagtatasa ay itinakda na 10 araw mamaya. Ayon sa mga alituntunin na inihayag kanina, ito ang mapagpasyang segment na tunay na makapagpapasya sa kinalabasan. Sa lahat ng mga baguhan na kalahok sa pagtatasa, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa isang hakbang na ito. Sa lakas ni Tony sa maagang foundation stage, halatang hindi niya kayang labanan si Terence. Kahit na mayroon siyang bela sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, wala siyang magagawa kay Terence. Gaya ng nabanggit kanina, sa ilalim ng lihim na operasyon ni Baron, ang mga upper echelon ng pavilion ay nagsisimula ng bigyang pansin ang kinang ni Terence. Ipinagmamalaki ni Gavin ang kanyang sarili, ngunit nakaramdam na siya ng pressure. Kung hindi sila nag-iisip ng paraan para mapababa si Terence sa lalong madaling panahon, hindi lang mahirap ipaliwanag kay Lindan, ngunit napakahirap din para kay Gavin na supulan si Terence sa hinaharap. Hindi man lang napigilan ng pangatlong pavilion master ang isang newbie. Hindi lang iyon ang pinakakinatakutan niya ay si Terence ang magiging manager kapag siya ang naging ikatlong house master. Kahit na sino ang naging pinakamatandang kapatid na lalaki, wala itong kinalaman sa kanya, ang pangatlong master ng pavilion. Hindi siya pinakinggan ng dalawang nasasakupan, kaya mas kawawa pa siya kay Baron. Sa makatuwid, sa opinyon ni Gavin, ang huling bahagi ng pagtatasa ng bagong dating ay ang kanyang huling pagkakataon. Sa ilalim ng ganoong pressure, maaari lamang niyang ilagay ang lahat ng kanyang taya kay Tony. Sa totoo lang, kung hindi siya pinilit sa isang sulok, hindi sana ito balak gawin ni Gavin. Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging masyadong malupit para sa ignorante na si Tony. Bukod dito, pagkatapos ng napakaraming bagay, nakita na niya ang kawalan ng kakayahan ni Tony na magawa ang anuman. Hindi siya isang taong mapagkakatiwalaan ng mga dakilang bagay. Kung ikukumpara, ang iba pang dalawang lalaki sa ilalim niya, sina Bella at Chengmin, ay mas maaasahan kaysa kay Tony. Sa kasamaang palad, kahit na si Bella ay handang matulog sa kanya, hindi niya inilagay ang kanyang sarili sa tamang posisyon. Handa lang siyang maging kakampi niya at hindi ang kanyang subordinate. Kailangang mag-ingat si Gavin sa kanya kapag ginamit siya nito at hindi siya lubos na mapagkakatiwalaan. Para kay Chengmin, mas maaasahan siya kumpara kay Tony. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong mahina. Kahit na uminom siya ng Meridian Heartbreaking Pill, hindi siya magiging banta kay Terence. 3,938. Kahit ngayon, hindi pa rin namalaya ni Gavin na matagumpay na nakapasok si Chengmin sa foundation stage. Malinaw kung gaano kalaki ang pasensya ni Chengmin, ang kanyang kakayahang itago ang kanyang lakas ay kapantay ng kanyang amo, si Terence. Kaya, kahit alam niyang hindi mapagkakatiwalaan si Tony, makakagat lang ng bala si Gavin at mailagay ang lahat ng chips niya kay Tony. Hanggat ang taong ito ay mapagkakatiwalaan sa isang kritikal na sandali, ang mga ninuno ng angkan ng Meng ay nagpapasalamat sa langit. 10 araw na lang ang natitira bago ang huling pagtatasa. Hindi na makapaghintay si Gavin na tuluyang makarecover si Tony, kaya kinailangan niyang pilitin si Tony na labanan siya ng direkta. Napakadelikado, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa pagtingin sa pulang dugo na tableta sa kamay ni Gavin, hindi napigilan ni Tony na maluha.
Mula nang malaman niya ang tungkol sa Meridian Heart-Shattering Pill, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Sa kasamaang palad, itinago ito ni Gavin sa lahat ng oras na ito. Ngayon, sa wakas ay makukuha na niya ang gusto niya. Gayunpaman, hindi ito ibinigay ni Gavin sa kanya ng ganoon kadali. Sa halip, nagtanong siya, "Tony, paano kita tinatrato nitong mga araw na ito?" Natigilan si Tony, at pagkatapos ay mabilis siyang nambobola, "Napakabuti. Kasing bigat ng bundok ang kagandahang loob ng ika-9 na Kuya Biao sa akin. Kung may utos man, hindi ako magdadalawang isip na ayalay ang aking buhay. Mabuti iyon. Kahit anong mangyari sa hinaharap, isa lang ang dapat mong tandaan, langgam tayo sa iisang linya. Kahit anong gawin ko, para sa ikabubuti mo ito. Hinding-hindi kita sasaktan. You must remember this, understand." Payo ni Gavin, puno ng malalim na kahulugan ang tono niya. "That's for sure. Paanong hindi ko malalaman kung paano mo ako tinatrato? Ninth cousin, don't worry. Ako, Tony, am not an ungrateful guy." Hindi alam ni Tony ang nangyayari, kaya tinapik niya ang kanyang dibdib at nangako. Naisip niya na si Gavin ay natatakot na siya ay mahulog sa kanya pagkatapos uminom ng Meridian Heart-Shattering Pill at lumakas. Tumango si Gavin bilang kasiyahan bago iniabot ang Meridian Heart-Shattering Pill kay Tony. Huminto siya saglit bago sinabing, "Narinig mo na ang tungkol sa epekto ng tabletang ito mula kay Young Master Shu. Sa kasalukuyan mong lakas ng maagang foundation stage, tiyak na mararating mo ang rurok ng maagang foundation stage pagkatapos itong inumin. Walang duda tungkol dito. Gayunpaman, lahat ng bagay ay may kalamangan at kahinaan. Gaya ng sinasabi, lahat ng gamot ay siguradong may kahinaan sa akin." Alam ko. Paulit-ulit na tumango si Tony. Sa totoo lang, wala man lang siyang alam na umutot. Ni hindi niya maintindihan ang malalim na kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Gavin. Gusto lang niyang mabilis na inumin ang Meridian Heart-Shattering Pill at pagbutihin ang kanyang lakas. Dahil iyon ang kaso, hindi ko nasasabihin pa. Walang oras upang mag-aaksaya. Inumin mo itong Meridian Heart-Shattering Pill sa lalong madaling panahon pagkatapos mong ayusin ang iyong kondisyon. Pinaikit ni Gavin ang kanyang mga mata. Si Gavin ay sadyang hindi itinuro. Pagkatapos ng lahat, gaano man katanga si Tony, kung alam niya ang tungkol sa mga side effect ng Meridian Heart-Shattering Pill, malamang na hindi na siya maglalakas loob na uminom muli nito. Ito ay isang bagay na maaaring sumire sa buong buhay ng isang tao. Sinong normal na tao ang maglalakas loob na gamitin ang kanilang buong buhay bilang bargaining chip? Sa anumang kaso, si Gavin ay nasabi na ng maaga at ginawa ang kanyang bahagi. Tungkol naman sa kabiguan ni Tony na maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga salitang ito, masisisi lamang niya ang kanyang sarili sa pagiging tanga, hindi si Gavin. Oo, ika-9 na kuya, ingat ka. Hindi na makapaghintay si Tony na magsimula. Bagamat ilang beses nang sinabi sa kanya ni Gavin sa nakalipas na ilang buwan na ang epekto ng Meridian Heart-Shattering Pill ay labis-labis at kailangang maging ganap ang paghahanda bago ito inumin, hindi niya ito isinapuso. Sa anumang kaso, hanggat maaari siyang mag-advance ng isang ranggo, ang lahat ay panandaliang ulap lamang. Tumango si Gavin, ngunit nang makarating siya sa pintuan, bigla siyang huminto at tumalikod. "Tony, kapag ininom mo ang Meridian Heart-Shattering Pill mamaya, tiyak na napakasakit ng proseso. Kung hindi mo ito matiis, matatapos ka. Hindi ko sinusubukan na takutin ka." Bihirang makita si Gavin na napakaseryoso, at bagamat naiinip si Tony, nakuha pa rin niya ang pinagbabatayan na kahulugan. Maingat niyang tinanong, "Kung gayon, ano ang gagawin natin?" Gaano man siya ka-arrogant at pagmamayabang, kahit papaano ay malinaw na nakikilala ni Tony na ang paghahangad ay hindi kailanman naging malakas na punto niya. Kung totoo ang mga sinabi ni Gavin, baka hindi niya ito makayanan. Kung hindi mo talaga kayang lampasan ito, kailangan mo lang tandaan na ang puot ay kayang lampasan ng mga tao ang lahat ng sakit at pagdurusa.
Kailangan mo lang malaman kung sino ang kaaway na gusto mong patayin, isisi sa kanya ang lahat ng sakit, at mabuhay. Sa hinaharap, kailangan mong bayaran siya ng 100 o 1,000 beses. Tama na. Sa mga salitang ito, tumalikod si Gavin at umalis. Puot. Nang marinig ito, si Tony ay nahulog sa malalim na pag-iisip, at pagkatapos ay isang bakas ng kabangisan ang sumilay sa kanyang mga mata, sino ang kaaway na gusto kong patayin? Siyempre, ang Terence Bastard na iyon. Sa mayabang na personalidad ni Tony, noon pa man ay marami na siyang kaaway. Bumalik sa kanyang bayan, siya ay isang lokal na malupit at madalas na may mga salungatan sa iba. Gayunpaman, mula nang dumating siya sa Welcome Pavilion, tuluyan na siyang nahiwalay sa labas ng mundo. Sa ilalim ng pangangalaga ni Gavin, karamihan sa mga bagong dating ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman sa kanya. Kahit na si Chengmin ay inapi niya, hindi siya kailanman magsasalita. Isa na lang ang natitira niyang kaaway, at iyon ay si Terence. Sa huli, hindi ba ang pangunahing layunin ng pag-inom niya ng Meridian Heart-Shattering Pill para talunin ang kumikilos na matigas na pinuno, si Terence? Hintayin mo lang ang iyong kamatayan, Terence. Iniluwa ni Tony ang isang subo ng tableta. Matapos mapatitig ng mata ko sa Meridian Heart-Shattering Pill na nasa kamay niya, bigla niya itong isinubo sa kanyang bibig. 10 araw na lang ang natitira bago ang huling pagtatasa. Gaano katagal bago maipakita ang mga epekto ng Meridian Heart-Shattering Pill? Gaano katagal bago niya patatagin ang kanyang lakas at kaharian? Ang mga ito ay hindi pa kilala. Bagamat medyo nagmamadali ang mga kilos ni Tony, isa rin itong sitwasyon na inaasahan ni Gavin na makita. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Tony ay nang pumasok ang Meridian Heart-Shattering Pill sa kanyang tiyan, ang matinding sakit na binanggit ni Gavin ay biglang umatake sa kanya ng walang anumang babala. Ito ay ang maalamat na sakit na nakakadurog ng puso. Agad na umalangaw-ngaw sa kabundukan ng isang makabagbag damdaming hiyawan. Halos lahat ng mga baguhan sa Green Cloud Pavilion ay nagulantang palabas ng kanilang mga kuweba, at ang bawat isa sa kanila ay nagtinginan sa isa't isa na nagtataka. Bago nila maisip kung ano ang nangyayari, nakarinig sila ng panibagong sigaw. Sa pagkakataong ito, naunawaan ng lahat na ang panaghoy ay nagmula sa kuweba numero 4 ni Tony. What's going on? Kahit baboy hindi naman masyadong malakas kinakatay, di ba? Hindi maiwasan ng mga baguhan na magkaroon ng kakaibang ekspresyon. Bagamat hindi masyadong mataas ang konsentrasyon ng espiritual na chi sa kuweba na naninirahan sa paanan ng bundok, itinayo sila ng 3 pavilion pagkatapos ng lahat. Ang mga pasilidad sa bawat lugar ay ganap na first class. Higit pa rito, dahil sa pagkakaroon ng mga paghihigpit sa tirahan ng kuweba, napakahusay ng soundproofing effect. Karaniwan, hanggat nakasara ang pinto at mga paghihigpit, gaano man kalakas ang ingay, mahirap para sa mga tao sa labas na mapansin ito. Kahit na sa pandaman ni Terence, hindi siya exception. 3,939. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na nagmula sa kuweba ni Tony ang gayong matalim na hiyaw. No wonder nagulat ang lahat. Anong klaseng sakit ang kailangan niyang maranasan para makasigaw ng ganito? What the hell is Tony doing? Don't tell me pinahirapan siya ni Gavin sa loob. Nakakaawa siyang sumisigaw, this is too perverted. Sabi ni Hernan, tuwang-tuwa. Randolph nang may pag-aalinlangan na may naguguluhang tingin, marahil ba ay nagtatanim siya ng kakaiba at masamang martial technique? Sa pagkakaalam ko, ilang external style evil martial arts techniques lang ang masisira, pero ang lalaking ito na si Tony ay hindi isang external style master. Napangiti ng mahina si Terence, malalim ang iniisip. Malamang kumain siya ng isang bagay na hindi niya kayang tunawin. Di bale. Hayaan mo siyang sumigaw kung gusto niya. Mahuhulaan ni Terence kung ano ang ginagawa ngayon ni Tony. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Chengmin bilang isang especially iya. Narinig din niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Meridian Heart-Shattering Pill mula sa Natalie noong buwang nasa labas siya ng likod ng bundok, kaya hindi mahirap i-connecta ang dalawang pangyayari. Kahit sino pa ay medyo nag-aalala kung mas masama ang isang kapangyarihan, mas malamang na lumakas ito sa maikling panahon.
Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa mundo ng pagsasanay, ngunit walang pakialam si Terence. Walang pakialam si Terence kung lumakas o naging inutil si Tony. Isa lang ang inaalala niya, kailangan niyang patatagin ang kanyang kalagitnaan ng foundation stage at ganap na kontrolin ang kanyang bagong lakas. Ang lahat ay lumulutang na ulap lamang. Pagkaraan ng 10 araw, ang lahat ng mga bagong miyembro ng malugod na bagong pavilion ay nagtipon upang maghanda para sa huling bahagi ng pagtatasa ng bagong dating. Ito rin ang pinakamahalagang segment na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Kadalasan, sa mga ganitong pagkakataon, si Tony, na noon pa man ay mayabang at mapagmataas, ay lalabas ng maaga at hinahayaan siyang palibutan siya ng isang malaking grupo ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Pagkatapos ay tatawagan niya ang kanyang mga kaibigan at magsasalita ng mayabang, natatakot na hindi siya ang pinagtutuunan ng pansin ng mga manunood. Sa pagkakataong ito, ang hitsura ni Tony ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat nang hindi siya nagsasalita. F***sake. Ano bang meron sa lalaking ito? Bakit puro puti ang buhok niya? Natarante si Hernan kay Tony at hindi maiwasang kuskusin ang kanyang mga mata. Itong buhok, parang hindi kinulayan. Parang natural na puti. Hindi naman pwedeng ang maalamat na buhok na pumuti magdamag, di ba? Si Randolph ay hindi rin makapaniwala. Umiling si Terence. Sekundarya ang buhok. Hindi nyo ba napansin na nagbago ang buong aura niya? Randolph at si Hernan ay bumalik lamang sa kanilang katinoan pagkatapos ng mga salita ni Terence, at maging ang kahabag-habag na nakatatanda ay nagulat, tama si Junior Brother Linford. Si Tony dati ay nagbibigay ng impresyon sa mga tao bilang isang purong tanga na walang lakas o sangkap. Pero ngayon, iba na siya. Siya ay baluktot na para lang siyang nasugatang mabangis na hayop. Kapag na-provoke mo siya, makakatanggap ka agad ng nakamamatay na paghihiganti. Kalmado ang ekspresyon ni Terence, ngunit naisip niya sa kanyang sarili, anong uri ng masamang tableta ang Meridian na tabletang ito na nakakadurog ng puso. Nagbago si Tony sa isang ganap na kakaibang tao sa loob lamang ng 10 araw. Kung ito ay muling pagsilang ng lakas, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, ang Foundation Stage Golden Core ay maaari ding magkaroon ng parehong epekto. Ngunit ang Meridian Heart-Shattering Pill na ito ay maaaring magbago talaga ng ugali ng isang tao. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Sa nakalipas na 10 araw, ang nakakatakot na hiyawan ay nagmumula sa kuweba no. 4. Si Tony ay dumaranas ng hindi makataong pagpapahirap halos bawat segundo, lalo na sa hating gabi at tanghali. Nakakataba ng puso ang mga hiyawan kaya namamanhid ang anit ng mga tao. Hindi katakataka na siya ay naging sobrang baluktot sa kakaiba at masamang paraan sa loob lamang ng 10 araw. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat, si Tony ay dahan-daang lumapit kay Terence, namumula ang kanyang mga mata habang nanunuya, dumating na sa wakas ang araw na hinihintay ko, Terence. Lahat ng nasa akin ngayon ay salamat sa iyo. Handa ka na bang mamatay? Dahil doon, tumalikod si Tony at naglakad sa gilid, hindi pinansin ang reaksyon ni Terence. Para bang si Terence ay isa ng patay na tao sa kanyang paningin, at wala nang dapat pansinin. Kawili-wili. Mapaglarong ngumiti si Terence. Bago ito, palagi siyang tinatawag ni Tony na acting tough leader, hindi sa buong pangalan niya. Ito ay isang maliit na pagkakaiba lamang, ngunit malinaw na nakikita ni Terence ang problema. Hindi kailanman ginamit ni Tony ang buong pangalan ni Terence dahil siya ay isang baluktot na tao. Hindi bababa sa ibig sabihin nito na hindi niya kayang harapin ang pag-iral ni Terence. Maaari lamang siyang gumamit ng mga nakakainsultong salita upang makakuha ng psikolohikal na balanse. Noong panahong iyon, gaano man kalakas si Tony, isa lang siyang matigas na tao. Ngunit ngayon, mula sa kanyang tono pa lamang, si Tony ay hindi na kasing mayabang tulad ng dati, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Terence ng pananakot sa kanya. Isang maling galaw at maaari itong maging isang nakamamatay na banta. Junior Brother Linford, dapat may dahilan ang abnormal na ito. Kahit nakaharap mo ang isang taunang kalaban tulad ni Tony, hindi mo dapat pababayaan ang iyong bantay.
Paalala ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Hindi niya alam ang tungkol sa Meridian heart-shattering pill, ngunit nakikita niya na ang lakas ni Tony ay tumaas at hindi na katulad ng dati. Huwag kang mag-alala, kuya ko, alam ko na ang gagawin. Tumango si Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinuno ng Welcome Pavilion, si Yunfeng, ay umakyat sa entablado at ibinalita sa lahat ng mga bagong disipulo, hindi maiiwasang magkabanggaan ang mga tao sa martial world. Lahat ng tao ay may kaaway. Hindi maiiwasang magkaroon ng alitan sa pagitan ninyong mga bagong disipulo. Ayon sa mga patakaran ng mundo ng paglilinang, ang lakas ay palaging ang pinakamahalaga. Ito ay walang pagbubukod sa aming Welcome Pavilion. Sa makatuwid, ang huling bahagi ng pagtatasa ng bagong dating ngayon ay espesyal na inihanda para sa iyo upang mapagkasundo ang iyong mga salungatan. Ito ay isang hamon. Ang lahat ng mga bagong dating ay nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili nang marinig ito. Kahit na hindi isinasaalang-alang ang pagtatasa ng bagong dating, ang malugod na bagong pavilion ay karaniwang libre upang ayusin ang isang labanan hanggat may saksi na naruroon at isang deklarasyon ay ginawa sa kani-kanilang mga senior manager. Hindi na kailangang mag-set up ng tinatawag na newcomer assessment segment para lang dito, di ba? Malinaw na ang hamon na binabanggit ni Yunfeng ay hindi kasing simple ng tila. Isa itong segment na maaaring magkaroon ng mapagpasyang epekto sa buong serye ng mga pagtatasa. Ang tagumpay o kabiguan ng segment na ito ay direktang makakaapekto kung ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan o kung ang isa ay makakahabol mula sa likuran at magtagumpay sa isang counterattack. Ang bawat bagong dating ay may pagkakataon na hamanin ang iba pang mga bagong dating, pati na rin ang isang pagkakataon na hamanin. Bilang karagdagan sa mga patakaran ng regular na labanan, mayroong karagdagang taya sa segment na ito. Ang mananalo sa hamon ay maaaring makuha ang lahat ng mga puntos ng natalo. Isa pa ang sasabihin ko. Bagamat pinahahalagahan namin ang mga punto ng pagtatasa, ang lakas ay ang paraan upang mamuno. Kung wala kang kakayahang panghawakan ang iyong mga puntos, nangangahulugan lamang ito na ang iyong lakas ay hindi katumbas ng halaga. Hindi mo masisisi ang sinuman. 3,940. Nagdulot ng kaguluhan ang mga salita ni Yunfeng, at nagkatinginan ang lahat. Maaaring alisin ng nagwagi ang lahat ng puntos ng natalo. Ang panuntunang ito ay higit pa sa malupit. Ang taong gumawa ng panuntunang ito ay isang demonyo lamang. Sa mga bagong dating ngayon, mga puntos ang kanilang buhay. Direktang tinutukoy nito ang kanilang kinabukasan. Ang pag-agaw sa kanilang mga puntos ay walang pinagkaiba sa pag-agaw ng kanilang buhay. Siguradong lalaban sila hanggang kamatayan kasama ka. Gayunpaman, ang malupit na panuntunang ito ay nagliwanag din sa mga mata ng ilang bagong dating. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ibalik ang mga bagay. Hindi bababasa, ang panuntunang ito ay angkop sa panlasa ni Tony. Nagkataon na nakainom din siya ng Meridian heart-shattering pill, at ang kanyang lakas ay nadagdagan ng isang malaking tipak may sapat siyang lakas upang labanan si Terence. Habang palihim na nagkalkula si Tony, ang mga sumunod na sinabi ni Yunfeng ay nagpakibot sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi na natin kailangang makipag-away sa pagkakataong ito. Kung sino mang bagong dating ang pinangalan ng hamanin, maaari nilang piliing tumanggi. Gayunpaman, ang halaga ay ang pagbibigay ng 50 puntos sa kalaban. Ito ay patas at makatwiran. Ang 50 puntos ay isang astronomical na numero para sa iba pang mga baguhan, ngunit ito ay isang patak sa karagatan para sa isang freak tulad ni Terence na madaling makakuha ng buong marka. Kahit na ang 100 puntos ay magiging isang piraso ng cake, pabayaan ang 50. Gayunpaman, hindi ito magandang balita para kay Tony, na gustong tapakan ang katawan ni Terence para makarating sa tuktok. Paano kung napagtanto ni Terence na may mali at umamin ng pagkatalo? Bagamat noon pa man ay napakapagpanggap ni Terence, ngunit sa antas na ito ng lakas, ang kanyang intuition para sa panganib ay dapat na napakatalam. Hindi malamang na ipagpatuloy niya ang pagsukol ng kanyang buhay sa pagkakaalam na mamamatay siya. Kahit na nagbago ang pagkatao ni Tony, siya ay mayabang at may tiwala pa rin gaya ng dati.
Sana tuloy-tuloy lang ang pagiging matigas ng lalaking ito. Kung hindi, hindi niya kayang tuparin ang sakit ng heartbreakan ko na tinitiis ko nitong mga nakaraang araw. Malamig na tiningnan ni Tony si Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga patakaran ay ipinaliwanag at ang mga bagong alagad mula sa tatlong pavilion ay nagsimula ng kanilang mga labanan. At bago tumuloy ang lahat sa huling laban, ang unang dapat gawin ay ang pagbunot ng palabunutan. Masyadong kritikal at nakakamatay ang segment na ito para sa mga baguhan, kaya kinailangan itong matiyak ang pagiging patas. Ang pagguhit ng mga palabunutan ay upang payagan ang mga baguhan na magpasya sa pagkakasunod-sunod ng kanilang hamon. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga patakaran, ang bawat bagong dating ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon upang homanin at homanin ng isang beses. Kung ang utos ay hindi napagpasyahan sa ganitong paraan, madaling lumikha ng isang sitwasyon kung saan maraming tao ang nakikipaglaban upang homanin ang parehong tao. Alam ng lahat na ang mga persimmon ay kailangang kunin sa malambot. Ang layunin ng pagguhit ng palabunutan ay upang malutas ang problemang ito. Ang sino mang gumuhit ng mas malaking bilang ay may karapatang humamon muna. At sa pagkakataong ito, ang unang Green Cloud Pavilion na bagong dating na nakatanggap ng karapatang homanin ay si Tony. Hindi niya alam kung sinasadyang umalma sa kanya si Gavin. Nang makita ang maputing buhok na si Tony na dahan-daang umakyat sa entablado na may hindi pamilyar at malakas na aura, hindi napigilan ng mga rookie na lumiit ang kanilang mga leeg. Dati, hindi na mahina si Tony. Ngayon, siya ay hindi maipaliwanag na malakas, na nagpapalundag sa puso ng mga tao. Kung sino man ang tatawagan niya ay talagang aatakihin sa puso ang nanginginig na mga binti. Sa kabutihang palad, nakumpirma na ni Tony ang kanyang target. Itinuro niya si Terence at sinenyasan ang kanyang daliri, alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Umakyat ka kung hindi ka natatakot sa kamatayan. Ngumiti si Terence nang walang pakialam, walang sinasabi habang umaakyat sa stage na may nakaka-relax na ekspresyon. Hindi ka aamin ng talo. Kung lumuhad ka ngayon, kaya mo pang panatilihin ang buhay aso mo. Tumingin sa kanya si Tony at tinaasan ng kilay. Kasabay nito, walang pag-aalinlangan niyang ibinunyag ang kanyang kahangahangang paraan, na ikinagulat ng mga tao sa ibaba ng entablado. Maging si Bella, na nasa rurok ng maagang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon, ay hindi maiwasang baguhin ang kanyang ekspresyon. Mula sa kanyang aura, naramdaman niya na ang lakas ni Tony ay higit sa kanya. Siya ay dapat na nasa pagitan ng tuktok ng maagang yugto at kalagitnaan ng yugto ng pundasyon ng gusali. Baka mayroon pa siyang lakas ng pinakamalakas na tao sa ibaba ng mid-stage ng foundation building realm. Aminin ang pagkatalo. Nagkibit balikat si Terence at mahinang ngumiti. Bakit gusto mong umamin ng pagkatalo? Hindi mo akalain na matatalo mo ako sa kaunting lakas mo, di ba? Pretentious. Dahil ayaw mong umamin ng pagkatalo, that's for the best. Tatapusin kita ngayon at tatapusin lahat ng gulo. Malamig na tumikim si Tony. Nakakatakot ang lakas ni Terence, ngunit sa kasalukuyang pagtitiwala ni Tony, hindi man lang niya inilagay si Terence sa kanyang mga mata. Kung gayon, tingnan natin kung paano ito nangyayari. Umiling si Terence, kalmado ang mukha. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Tony. Isang hindi pa naganap na puwersa ng pagsabog ang sumabog mula sa kanyang mga paa, na year-oko ng entablado ng bato. Ang kanyang katawan ay bumaril patungo sa kanyang kalaban na parang isang palaso. Sa ibaba ng entablado, gumaan ang loob ni Gavin nang makita ito, ngunit ang kanyang awang senior na kapatid na si Randolph, si Hernan, at ang iba pa ay lihim na nakasimangot. Anong uri ng kakaibang engkwentro ang mayroon si Tony na ang kanyang lakas ay maaaring pumailang lang sa ganoong kalawakan sa ganoong kaikling panahon? Sa sandaling ito, naglabas si Tony ng malakas na pressure na kahit na ang mga manunood ay hindi makayanan. Ang mahihinang mga bagong dating ay kahit na hindi namamalayan na napaatras ng ilang hakbang, hindi nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Gayunpaman, walang pakialam si Terence tungkol dito. Pagharap kay Tony, na naniningil sa kanya, casual na inabot ni Terence ang kanyang palad at hinahampas siya na parang hinahampas niya ang isang langaw.
Pagkatapos, si Tony ay bumagsak sa lupa at hindi makabangon ng mahabang panahon. Napatulala ang lahat ng naroon. Ang makapangyarihang si Tony ay natamba ng ganoon lang. Ang eksena ay ganap na hindi inaasahan. Ang lakas ni Terence ay malalim na nakaugat sa puso ng lahat pagkatapos na gumugol ng ilang buwan sa pavilion, at walang sino man ang magiging hanggal na maliitin siya. Ngunit kasabay nito, nakita na rin nila ang sitwasyon ni Tony sa mga araw na ito. Masasabing isinilang na muli si Tony. Maging si Bella ay hindi maiwasang makaramdam ng takot kapag kaharap siya. Paano magiging mahina ang gayong tao? Sa mata ng lahat, kahit na si Tony ay hindi mas malakas kaysa kay Terence, naisip nila na sila ay kahit papaano. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito. Sa katunayan, si Tony ay nagpakita ng walang katulad na lakas, at ang mga tao ay hindi maiwasang matakot sa kanya. Sinimulan pa nilang isipin na sa pagkakataong ito ay mamamatay na si Terence. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay wala sa harap ni Terence. Ang makapangyarihang si Tony sa kanilang mga mata ay parang langaw na madaling hinampas sa lupa. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat at hindi sila nakaimik ng matagal. Sa wakas, dahan-daang bumangon si Tony sa lupa at dumura ng laway sa paa ni Terence. Nagmura siya at itinaas ang kanyang paa para walisin muli si Terence. Bang! Bang! Bago pa makapag-react ang karamihan, inabot muli ni Terence ang kanyang palad at marahang hinampas si Tony sa lupa. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.